Ipaliwanag po sa atin na naging pahayag kahapon ng Senate President na si Cheese Escudero tungkol dito sa binabanggit niya na institutional courtesy na hindi daw nakasulat pero ginagawa sa Senado para nga bigyang proteksyon ang kanilang miyembro laban sa agarang pag-aresto. Kasama po natin sa linya si former Senator Leila De Lima at former DOJ Secretary din, mga kapatid. Magandang umaga po, ma'am. Attorney? Yes. Good morning. Magandang umaga. Meron lang po tayong echo. Ayusin lang po namin, ma'am. Ha? Alam niyo ho ba, mga kapatid, na si Senator De Lima noong pong Pebrero ng 2017 ay naharap din po sa isang pagsubok. Alam niyo po naman siya, di ba? Na nakulong siya. Pero nagkaroon din po ng mandamiento de aresto laban sa kanya. And siya po ay nagpalipas ng, naalala ko ito kasi may coverage kami nito habang ako ay naka-anchor sa TV Patrol. May coverage kami nito Si Senator De Lima ay nagpalipas ng isang gabi in the Senate. Pero the following day, nagkusa siya na sumuko sa pulisya at sinabi niya na haharapin ko itong kasong ito. Okay, so ito ho ngayon, balikan lang natin. Sana maganda pong ating linya kay Senator De Lima. Ma'am, good morning po. Good morning. Ayan, I hope Good morning. Yan. And also Okay, DJ Chacha. Thank you Okay po. na ba? Okay na ba yung ating audio? Perfect, Malinaw. ma'am. Perfect. Go ahead, Loud ma'am. and clear. Okay na ba yung audio natin? Maayos na maayos po, attorney. Eto, unahin po muna natin itong discussion sa nabanggit nga po kahapon ni Senate President Cheese Escudero. Ma'am, naririnig niyo po ako? Yes, I can hear you now. I can hear you now. Opo. Yes. Tungkol po dun sa nabanggit Hello? kahapon ni Senate President Cheese Escudero na institutional courtesy na sinasabi niya nga po kung manghihingi man officially etong si Senator Bato, no, doon nagkausap na sila ng proteksyon sa Senado, gagampanan daw ng Senado ang pagprotekta dito kay Senator Bato. It's under the Constitution, yung binabanggit na Article 6, Section 11. Sabi niya hindi daw po iyon, ang gagawin nila is institutional courtesy. Bilang isang abogada, dati rin pong senador and former DOJ secretary, pwede po bang gawin yan ng Senado na proteksyonan nga si Senator Bato? Alam niyo ho, medyo naaano rin ako dyan, parang nagtataka din ako sa ganyang pronouncement ng ating Senate President. Okay, may provision, pero yung sa provision nga, nakasabi dyan, yung mga may kaso na arestuhin na yung offense is punishable by not more than 6 years imprisonment, ay may privilege from arrest kung may session ang Senate, ang Congress. So ito naman, ito ay parang pinapangunahan na po tayo na kung yung sabi nga, kung naiintindihan ko yung sinabi niya, ay yung kung humingi ng proteksyon, magbibigyan ng institutional courtesy at kailangan protektahan. Parang nakakaano po yun yung it reeks actually of parang meron tayo ditong parang special treatment. Kasi naalala niyo po yung sa akin noon, ay nabanggit niyo po kanina, kusa po ako na humarap doon sa arresting team. Yung arresting team, nandun po sila noon sa basement ng Senate building. At wala naman po talaga sa akin nagparating sa akin, let's say from the office to the Senate President then, o sino man na iba pang senador at sino man na mga officials ng Senate, wala man lang pong nagparating sa akin na we will give you institutional refuge or out of institutional courtesy, ay ihintayin muna namin na ma-exhaust yung legal remedies sa kaso mo. Kasi parang yun ang sinasabi ni Senate President Cheese na bibigyan nilang pagkakataon si Senator Bato na i-exhaust muna yung kanyang legal remedies. Ako noon meron pa ako nung legal remedy Final nga ho yan, nung ako ay na-aresto na rin, kaagad-agad ay pumunta kami sa Supreme Court. And then nag-motion to quash din po kami doon sa trial court sa RTC na nag-issue ng warrant of arrest. Wala naman po silang sinabi na they can help me out and then they can wait muna for the exhaustion of legal remedies. So medyo nakakapagtaka po ito na lalo nang wala pa naman, hindi pa naman inaaresto si Senator Bato, pero meron na pong ganyang mga pronouncement.
yung ating Senate President. Hindi pa humihingi pero may pronouncement na agad, but pwede po ba ngang gawin yon kung legally wala naman yon, hindi nakaasaad sa konstitusyon Copy po kay, Yes po. excuse me po, copy po, hindi po clear ang audio. Yes, ma'am, malinaw na po. Copy po. Malinaw na po ba ako? Better. Ayan, ma'am. Ito pong institutional courtesy na binabanggit nga kahapon, hindi po yan nakasaad sa batas natin. So, technically, parang political tradition po ba ito na ginagawa ng Senado? When did it start? At pwede nga po ba yung gawin or hindi talaga? Bawal. Kasi under the Constitution ang sinasabi po, pag 6 years lang, yung kaso, Pwede. Yung kaparusahan. Pero dito Yes, sa hindi pwede. kaso Pero man, ito po, we're opo, sige talking, po. yes, about, yung crimes against humanity. Although wala pa naman po dyan talaga yung pinakasakdal sa kanya. Kasi ang nakita natin, ang ipinaaresto pa lang at naaresto at nandun na sa ICC ay yung dating Pangulo. Now, ang ano ko lang dito is that bakit meron ganyan na mga pronouncement na pinamungunahan na, nauuna na hindi pa naman talaga, yung wala pa naman opisyal na sinasabi tungkol sa pagkakaaresto o yung balak na i-aresto si Senator Bato. So, yes, in certain instances, pero exceptional instances, pwede yung tinatawag na mga institutional prerogative ng Senado o ng House of Representatives. Pwede yung mga tinatawag na yung sinasabi nilang institutional courtesy. Pero ano po parang iba ang nagiging dating sa maraming tao. Kasi yan ba ay isang offer of a refuge or offer of sanctuary or offer of immunity? Or impunity. Kasi nga, alam naman natin kung gaano kaseryoso yung kaso doon sa ICC. These are crimes against humanity, among the worst or among the most heinous and horrific crimes. Na ngayon, ganyan, meron kaagad sinasabi na we are prepared to give out of yung institutional courtesy ng Senado na protektahan isang asaktal. Ang ko lang po dito is that I'm able to get really what Chief was really saying nung kanyang statement and relate sa kaso ko and the cases of other members of the Senate. Kagaya ho nung sinabi ko po kanina, wala man po akong naramdaman nun na Ayun na, Opo, naputol po sandali ulit lang. yung tawagan na natin sa Nagkakaproblema telepono. tayo sa Oo. internet siguro ni ma'am, no? Doon sa probinsya kasi nasa ngayon nasa probinsya po si former Secretary Leila De Lima. Pwede ba tayong mag-break muna habang ating inaayos na linya, please? Sa ating mga manonood, ano ba ang punto ho dito? Makuha lang po natin ang kaisipan po ng dumaan din po sa ganitong pagsubok, naging senador at DOJ secretary. So definitely po maganda rin na ating mapagtanto ano ba ang kanyang kaisipan, legal at maging ang kanyang damdamin dito po sa mga pangyayaring ito. Sama pa rin natin nasa linya former Senator Leila De Lima. Attorney? Yes, good morning. Pasensya na, talagang weak ang internet natin. Pero inalis ko na lang po yung video at audio na lang po tayo. Mas malinaw po. Yes Mas po. malinaw po. No worries, Opo. ma'am. Salamat po. Nandyan pa rin kayo. Balikan po natin yung sinasabi nyo kanina na parang ano nangyayari? Parang nagkakaroon ng special treatment. Bakit may pronouncement agad na poproteksyonan kahit hindi pa humihingi officially itong si Senator Bato ng protection from the Senate? So parang ang nangyayari po ba, ma'am, may nagkakaroon ng double standard? And should the Senate allow this? Kasi baka sundan po ito na sa mga susunod na pangyayari kung magkakaroon tayo ng ganito ulit insidente. Yun na nga po, ayaw ko naman hong diretsuhin na ganyan ang magiging description ko sa mga pangyayari. I'm just laying out the facts. Kasi hindi po tama o hindi accurate na sinasabi na ganun din yung in-extend sa akin. Now, I also do not know, I'm not very sure, I could not recall kung ano rin yung mga klaseng treatment ang ginawa ng Senado dun sa mga iba rin na mga senador dati na mga nagkaroon din ng kaso at nagkaroon din ng warrant of arrest. What I can really share with you,
kasi ganun po talaga ang nangyari. Wala naman po akong natandaan o wala naman talagang ganon na sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko noon na eto, pwede namin na hintayin muna yung pag-exhaust mo ng legal remedies bago ka pwedeng in the first place, talaga namang hindi magiging applicable yung sa provision ng Constitution kasi yung charge sa akin ay yung not punishable o ng less than 6 years. Yun, kung na-convict ako doon, reclusion perpetua yon, life imprisonment. So definitely, yung yung provision na yan, hindi magiging applicable. Now, in the case of Senator Bato, yun lang po ang pinagkakatakahan namin. Why do they have to say that at this point? And why do they have to already assure and offer to Senator Bato that kind of treatment or privilege na hihintayin muna na ma-exhaust niya ang legal remedies bago pwede nila na i-turn over kay Senator Bato. Pero syempre, kung halimbawa, lumabas na rin yung warrant of arrest kay Senator Bato from the ICC at ganun uli ang mangyayari that the ICC would seek the assistance of the Interpol at kukunin uli yung ating assistance, yung Philippine government, just like what happened yung sa pag-aresto ng former president, ay talaga naman na duty-bound yung Philippine government na i-enforce yung warrant of arrest. Now, kung gusto niya magtago lang dyan sa Senado, sa premises ng Senado, within the premises, siguro yung authorities natin, sila ang magbibigay ng courtesya, respeto sa institusyon na hihintayin na lang muna nila sa labas si Senator Bato. But that it gives or a bad taste in the mouth na ganun ang sinasabi na ngayon pa lang pwede namin na bigyan ng protection muna si Senator Bato para ma-exhaust na muna niya yung legal remedies bago payagan yung pag-aaresto sa kanya. Ganun ang nagiging pagkakaintindi ng karamihan dun sa naging statement ni Senator Cheese. As I said kanina, baka iba yung ibig niyang sabihin, pero yun po ang nakuha sa kanya, naisip tungkol doon sa statement niya. And it's not good really for the institution. Bilang isang dating senador, attorney, kung sakali, ano dapat ang gawin ng Senado kung officially manghingi na talaga ng tulong si Senator Bato sa kanila? Well, of course, it will be up to them, up to the Senate President. But ang pwede ko lang masabi ngayon, dapat maging maging discerning, maging maingat. Kailangan, in the scheme of things, ang lagi dapat nangingibabaw yung hustisya and also pananagutan. Justice and accountability. Dapat kilalanin din nila yung karapatan ng ICC. Dahil nga yung ICC ay meron silang jurisdiction pa rin dun sa mga krimen na yon na nangyari, yung alleged crimes against humanity na nangyari nung miyembro pa tayo. Pero outside of the jurisdictional issue, malinaw naman po na kapag ang ICC ay humingi uli ng tulong sa Interpol at ang Interpol humingi uli ng tulong ng Philippine authorities, dapat kilalanin po yan. Kasi nga po, miyembro pa ang Pilipinas ng Interpol. Saka meron din po tayong domestic law, yung Republic Act 9851, na pwede talaga i-waive ng Philippine authorities, Philippine courts, yung jurisdiction over an investigation or prosecution ng isang tinuturo na perpetrator ng alleged crimes against humanity at pwede talagang isurrender dun sa International Tribunal with competent jurisdiction. Yung mismong Korte Suprema natin, nasabi na nila na kahit nag-withdraw na yung Pilipinas, withdraw tayo ng dating Pangulo sa ICC and Rome Statute, ay meron paling jurisdiction ng ICC at hindi ito makakalibre o hindi dapat makaligtas yung mga personalidad na inaakusahan doon sa mga crimes na yon which happened during the time that we were still a member. So kailangan maingat po ang ating Senado lest na may misinterpret. Ngayon nga, ganun na yung tingin ng iba, ng marami, na parang, ano yan? Bakit ganyan na kaagad
ready ka agad magbigay ng proteksyon na hindi pa naman nangyayari that particular instance na meron ng warrant of arrest. Oo. Attorney, para lang po mas malinaw Opo. sa mga kagaya din namin, kasi institutional courtesy, wala nga po siya dun sa ating saligang batas. Pero kung ito man ay gagawin ng Opo. Senado, paano po bang mangyayari doon? Ang Senate President lang ang magdedesisyon o magkakaroon din ng botohan ng mga senador? Sa tingin ko po, magkukonsulta ang Senate President. I don't know if, hindi po ako sigurado if an informal consultation would suffice o dapat ba talaga itong pag-usapan ng formal sa isang formal na meeting o sa isang formal na session. Hindi ko po kapisado 'yan. Pero syempre ang talagang may magkakaroon ng ang magsasabi niyan ay yung Senate President. Kung ano, siguro naman hindi siya basta-basta magbibigay ng ganyan na institutional courtesy and institutional protection na hindi na muna niya konsultahin yung ibang mga senador. At yun nga po ang sinasabi ko. Dapat po ang ating mga senador ay dahil institusyon sila at kapag institusyon ka, ang ano dyan is that ginagalang mo ang batas, whether it's domestic law or international law. Yung Rome Statute is an international treaty. Yung ICC, malinaw na isang international tribunal with competent jurisdiction. Dapat po maingat sila sa kanilang hakbang na kasi syempre, 'di ba, ayaw din syempre ng Senado na hindi nilirespeto ang kanilang institusyon. Ganon din sa ibang mga institutions. Kasi yung kaso naman, hindi naman nandyan sa Senado eh. Kasi wala naman talaga silang mandato para dyan sa mga ganyang kaso. Meron isang international court na malinaw ang jurisdiction at kilalanin nila ang mga proseso rin ng institusyon na yan. So dapat maingat, maging discerning, mag-isip. At tama ba ang gagawin na yan? Na proprotektahan mo yung isang nasasangkot sa crimes against humanity? Gagamitin ang institusyon para lang matulungan yung isang akusado. Ma'am, Madam Senator, baka masakit pa ito, no? Baka may mga sugat pa itong iniwan. Pero pwede bang balikan natin? During your time, sino ba ang SP nun? At during your time, nagkaroon ba ho kayo ng pag-uusap nun with your fellow senators concerning po itong ang maaring maibigay sa inyo na temporary refuge at the time na meron kayo arrest warrant? Wala pong gano'n na mga ano. Ang Senate President po noon is si Senate President Coco Pimentel. Although I remember tumawag naman siya na parang parang pinapalakas yung loob ko, but nothing of that sort na ready kaming proteksyonan. Ikaw, ready kaming we give you first time to exhaust legal remedies before we turn you over. Kasi unang-una, hindi nga yan sakop ng provision ng konstitusyon. Kasi nga, yung I was charged with a crime na ang imposable penalty is more than 6 years. So hindi talaga applicable yung provision na yan. Now yung sinasabi nilang institutional courtesy, definitely wala akong nakita pong ganon. Wala silang sinasabing ganon. They never talked to me about it. And then ilan-ilan po sa kanila, syempre, for example, si Senator Risa Hontiveros, pinuntahan ako kaagad dun sa aking opisina noon kasi magdamag muna po ako, nagpalipas muna po ako ng gabi noon bago ako nag-surrender dun sa arresting team the next day. Senator Risa went there, and then si Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, ay sinamahan pa nga nila ako noon the day before papunta sa bahay, nung pag-uwi ko sa bahay para magpaalam ako sa pamilya ko. Kasi the warrant of arrest was issued February 23, the day before my arrest. So sinamahan po ako nila, si Sen Bam tsaka si Sen Kiko, na kunin ang aking mga gamit bago ako humarap doon sa arresting team. And then meron si President Noynoy noon, tumawag po talaga sa akin. And then really expressing sympathy. And then yung pinapalakas din po yung loob ko. Just be strong, keep the faith, we are behind you. Yung mga ganon. Pero yung iba po,
wala po ako narinig sa kanila. Okay. Opo. Yun lang po para ho natin mabalikan itong inyong karanasan na ito. Panghuli na lang po, Madam, Ma'am Senator, anong inyong kaisipan dito sa manifestation and motion po ni Solgen dito po sa Supreme Court? Kung meron lang po kayo, ano masasabi po dito? As you know, sabi nga niya, baka pwede ako ma-recuse dito kasi nga po, ang kanyang paninindigan, hindi na dapat natin patinatangkilik itong mga ICC na mga orders na ito, ma'am. Okay, para sa akin, mali po. Para sa akin, hindi po maganda yung ginawa ni Solgen na nag-recuse siya sa kaso na yan. Kasi malinaw po na may ang obligasyon, ang mandato ng Office of the Solicitor General is to defend and protect the position of the government. Sa katunayan, Ted, mukhang this is the first time na nagre-recuse yung OSG sa isang kaso at napaka-importanteng kaso para i-defend ang gobyerno. Ang alam kong instances na nagre-recuse sila ay yung kapag, let's say, kasi yung mga respondents, mga public officials, and then parang may conflict of interest yung OSG, o kaya kumbinsido yung OSG na yung kaso dun sa public respondent, dun sa public officials na respondent, ay isang gawain not in his official functions, not in the discharge of his official functions, but in his personal or private capacity. Kaya nagre-recuse ang OSG. Pero itong ganito, na yung gobyerno mismo, na represented by yung sila executive secretary, as among the respondents, ay hindi ko po makita yung bakit ganyan si Solicitor General Menardo Guevara. Tsaka ano ba yan? Meron ba siyang pasabi? Did he seek any clearance or did he consult at all, for example, the Secretary of Justice? Kasi yung OSG po, parte po yan ng Department of Justice. Tsaka OSG syempre under the executive branch, under the President, under the executive. So ano ho ba yan? Nagpaalam ba siya dyan? O kinonsulta muna ba? Sinabihan ba niya? Nag-heads up ba siya sa kanila? Na sorry po, hindi ko po kayo madidefend. Hindi po ako makaka-act as Solicitor General dyan sa kaso na yan. Kasi hindi ako naniniwala na meron pang jurisdiction ang ICC over the Philippines. Pero, Now, ano ko po rin dyan, Ted, is that actually, kahit hindi muna pag-usapan yung tungkol sa jurisdiction, the sole Solicitor General can very well defend the position of the government doon sa pag-aresto. Dahil nga, yung sinasabi noon ni E.S. Bersamin na kahit hindi na tayo miyembro ng ICC, pero kung ICC ay magpatulong sa Interpol sa pag-implement ng warrant of arrest at magpapatulong din sa atin ang Interpol, wala tayong choice kundi mag-cooperate. O bakit hindi niya ba kayang idepensa yung posisyon na yan? Which is a valid argument. Kasi totoo naman na miyembro pa kasi tayo ng Interpol. Hindi ba niya kayang i-argue rin na meron din tayong domestic law, yung 9851, yung sinabi ko po kanina, Republic Act 9851, na pwede talaga may option ang Philippine government to surrender yung isang subject ng investigation and prosecution ng ICC. So para sa akin, I think kailangan kung hindi klaro kung ano talaga yung naging diyan ni Solgen na nagpaalam ba siya? Pero, Kinonsulta ba niya? Pero Senator, ay dapat ma'am, mag-resign na siya. Yes. Yes, Ted. Opo, pero Senator kasi hindi ba sa number 4 sa kanyang manifestation, sinasabi niya lang na to be consistent sa matagal na nilang posisyon, even nung una pa na usapin sa Supreme Court, umabot nga itong ICC issue na ito, yun na sinasabi niya noong pa man na hindi na dapat ang Philippine government has no legal obligation to cooperate with the ICC.
nor recognize Okay. any process emanating from the ICC. Kumbaga, gusto lang namin maging consistent dito kasi baka pag kami humarap dyan and to defend all of these government officials, sabihin sa amin, di ba dati itong posisyon ninyo, hindi ba yun din po naman ang dapat natin po dong igalang? What do you think? Katulad po ng sinabi ko kanina, kahit hindi na muna natin i-consider yung jurisdictional issue. Kasi sigurado ako, i-raise pa rin talaga yan ng Duterte camp pagdating doon sa confirmation of charges stage sa September, Okay. sa hearing. Kahit lumabas na muna tayo dyan sa jurisdictional issue. Kasi ang pinaka-issue dyan ngayon sa Supreme Court, sa pagkakaintindi ko, habeas corpus, ay yung tungkol sa aresto, sa pag-gain ng custody ng dating Pangulo. He can very well argue in defense of the government, yung naging steps, yung naging hakbang ng gobyerno, ng executive. Kasi di ba, sino mga present noon nung nag-enforce ng warrant of arrest? Secretary John Vic Remulla of DILG, the Prosecutor General of the National Prosecution Service of the DOJ, General Torre of the PNP, the one who really implemented the warrant of arrest. Kasama yung mga taga-Interpol na nag-implement Opo. ng arrest ni Mr. Duterte. Hindi ba pwede na dun sa mga punto na yon ay depensahan niya yung posisyon ng government? Kasi yun ang pinaka-issue sa mga kaso before the Supreme Court, especially the habeas corpus, legality of the arrest and legality of the custody. Wala pa dyan yung jurisdiction. Hindi sa kanila yan ngayon eh. Opo. Nasa ICC na yon. So mali yan. Naiintindihan natin yan, yung sinasabing consistency. Opo. Kahit I don't agree with that, yung kanilang posisyon. Noon pa man, sinasabi ko na yan, mali yung sinasabi ng Philippine government na wala na tayong duty to cooperate kasi wala na tayong, hindi na tayong miyembro. Opo. So ngayon, hindi pwedeng yan lang ang isite niya na rason. Opo. Dapat i-explain niya. Hindi pa talaga niya kaya yan na depensahan yung mga pangyayari doon sa pag-aresto kay Mr. Duterte? And then di ba nag-press con pa noon si PBBM, sinabi rin niya, in-outline niya yung naging developments, facts. Yun, pati ba naman yon hindi niya kayang depensahan? That is why, alam nyo, I don't think, dapat na siya, mag-resign na siya. So, Madam Senator, thank you for finding us at least finding time na makasama po sa aming programa. Actually, we were calling the Solgen and invited him for an interview, pero sabi niya medyo napakaabala ng kanyang schedule and we hope to get his side Opo. soon. Opo. So, Senator Leila, again, salamat na marami. Bagamat gusto pa ho namin habaan tong ating panayam. As usual po, kapos tayo sa oras. Pero we wish you well and Godspeed dito po sa inyo pong, ngayong journey patungo po naman sa lower house, ma'am. Maraming salamat din po. Magandang araw po sa inyong lahat. Opo, thank you, ma'am. Thank you very much po. Thank you and Godspeed. FM.